This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. Panibagong impeachment complaint na isinampa ng iba't ibang grupo laban kay Vice President Sara Duterte, inendorso ng Makabayan Bloc. 까지 대통령이 예상을 했을 수도 있다는 그 생각이 또 언뜻 듭니다. 이 엄청난 일이요. South Korean President Yoon Suk-yeol nakaharap sa impeachment kasunod ng pagdedeklara ng martial law. Kauna-unahang shadowing incident sa Bao de Masinloc gamit ang Chinese Navy ship, kinumpirma ng National Maritime Council at Philippine Coast Guard. Employers there are only too happy and willing to engage Filipino workers and then continue to engage the Filipino workers whom they have employed. Skilled Filipino workers na nanatiling in demand sa iba't ibang bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Isang bukod na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inendorso ng mga mambabatas na kabilang sa Makabayan Bloc ngayong araw. 2 araw lamang ito matapos ang unang impeachment case na inendorso naman ng akbayan noong nakaraang Lunes. Ito ang balita ni Dante Amento. Dante, doon sa unang complaint, 24 yung grounds na nakalagay doon. Dito sa panibagong impeachment complaint, marami din ba silang grounds at ano ang mga pinakamabigat dito? Magandang hapon, Monica. Actually, doon sa unang impeachment complaint na inihain ng Makabayan, 4 na ground lamang, Monica, ang kanilang binanggit. Kabilang na dyan ang culpable violation of the Constitution and graft and corruption, bribery. Mayroon ding guilty of other high crimes at yung betrayal of public trust. At dito sa ngayon, Monica, ay isang ground lamang ang kanilang binanggit. Inendorso ngayong araw ng mga mambabatas mula sa Makabayan Bloc ang ikalawang impeachment complaint o reklamo na layong patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. 75 ang mga complainant dito kasama ang mga dating kongresista na sina Teddy Casino at Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List, Liza Masa ng Gabriela Women's Party List at Sara Ilago ng Kabataan Party List. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. The second complaint was endorsed by 3 House members, namely Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Daniel Manuel. Kinumbinsi nila ang mababang kapulungan ng Kongreso na may sapat na batayan para i-impeach ang Vice Presidente. Isang ground lamang ang kanilang binanggit, ang betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng sambayanan na sumentro sa issue ng paggamit ng confidential funds. Betrayal of public trust, one ground, mas madaling ma-digest yung mga ebidensya, mas mabilis siyang matalakay at kung umabot sa Senado, mas mabilis din madedesisyonan ng mga senador. 3 isyu ang tinalakay ng mga ito kabilang ang umano'y labis na pag-abuso sa kapangyarihan ng pangalawang Pangulo pagdating sa paggasta ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education.
pagbaliwalaan nila ng Vice Presidente sa transparency, accountability at pangungutya umano sa audit process sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na gumawa ng hindi kapanipaniwalang liquidation reports at mga gawang accomplishment reports at peking mga dokumento. Panghuli ay ang pagpapabaya sa kanyang tungkulin bilang opisyal ng pamahalaan kasama ang tahasang hindi pagkilala sa Kongreso na imbestigahan ang issue ng confidential funds ng OBP at DepEd. Yung obvious na paglulustay ng pera o hindi maipaliwanag. No, umpisa pa lang ng budget hearing, hindi na talaga maipaliwanag itong 125 million. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Dagdag pa ng mga makabayan Solon, panahon na upang patunayan ng Kamara na sila ay may bukod na kapangyarihan at bumoto ayon sa nararapat. Ito ang tugon ng grupo sa tanong kung makakakuha ba ng sapat na boto sa kabila ng panawagan ng Pangulo na insantabi ang impeachment complaint. Bumoto ayon sa kanilang konsyensya, hindi ayon sa kanilang partido, hindi ayon sa kung sino pa man na personal na interest nila. Naniniwala ang mga complainant na may paraan naman para mapadali ang proseso ng impeachment at sa huli ay makonvict si VP Sara Duterte. Alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Meron din naman kasing fast track na hindi na dumadaan sa Justice Committee at pag meron ng 1/3 na boto ng kabuuang miyembro ng mababang kapulungan, diretso na yon. Monica, sa pahayag nga kanina ni Secretary General ng House of Representatives na si Reginald Velasco, sinabi nito na itatransmit nila sa House Speaker itong dalawang impeachment complaint na inihain kay Vice President Sara Duterte. At sa pahayag pa nga kanina ng ilang grupo o ng ilang makabayan block members, binanggit nila na wala naman daw silang kinausap na o walang kumausap sa kanila na mambabatas mula dito sa mababang kapulungan ng Kongreso na sila rin ay maghain ng bukod na reklamo. At kabilang din sa binanggit nila noong binalangkas nila itong impeachment complaint ay sa pagsisimula ng pagdinig ng budget ng Office of the Vice President. At ayon pa sa kanila, ibibigay din nila yung kopya nitong reklamo na ito sa kanilang mga kapwa, mga mambabatas, partikular sa mga miyembro ng minority para makumbinsi sila na i-endorso din itong impeachment complaint na ito. At ang tiwala nga nila, Monica, ay makukonvict si VP Sara Duterte dito sa kanilang inihaing impeachment complaint. Kaya muna ating update mula dito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Wala ring record sa Philippine Statistics Authority ang isang nagngangalang Kokoy Villamin. Ang pangalang Kokoy Villamin ay nakita rin sa mga acknowledgement receipt na tumanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Statistician Mariza Grande na batay sa kanilang pananaliksik, wala silang nakitang record ng naturang individual. Gayunman, sinabi ni Grande na maaaring palayaw o nickname lamang nito ang Kokoy. Naniniwala ang Bureau of Immigration na iligal na nakalabas ng bansa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na wala silang record na nagpapakita na tinangkang umalis ng Pilipinas ng dating opisyal. Nilinaw naman ni Sandoval na walang indikasyon na tauhan ng BI ang tumulong dito upang makaalis. Nakababahala ang pag-alis sa bansa ni former presidential spokesperson Harry Roque sa kabila ng lookout bulletin sa kanya ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Samantala, inaasahan ni Senador Risa Ontiveros na tutukuyin ng Bureau of Immigration at iba pang law enforcers
kung sino ang tumulong kay Roque upang makalabas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Although wala siyang case, so wala siyang whole departure order. Pero I believe nasa lookout bulletin siya. Yeah, that's for sure because of the contempt order ng House of Representatives and also the arrest warrant ng House. So in other words, ang lookout bulletin kasi activates all the ingress and egress, all the border control natin. And yet nakalabas siya. May malaking pagkukulang ang Bureau of Immigration sa border control. Ito ang paniniwala ni Senator Sherwin Gatchalian matapos makumpirmang nasa labas na nga ng bansa si former presidential spokesperson Harry Roque. Malaking question sa mambabatas kung paano nakalabas ng bansa ang dating kalihim sa kabila ng lookout bulletin laban sa kanya. Very concerning talaga, because mga high-profile personalities katulad ni Harry Roque, dapat madaling matrack siya. And again, dadaan yan sa formal channels natin. So, it's either may mga sindikato at corrupt officials na pinataka siya or talagang mahina yung ating sistema at proseso dito. It can be both. So, ito kailangan imbestigahan. Umaasa si Senador Gatchalian na hindi ito gaya ng kaso ni Alice Guo na lumabas umano ng bansa sa pamamagitan ng barko. Ito ay dahil imposible rin anyang maglayag hanggang sa Middle East. I'm thinking of looking at this seriously. Not because of Harry Roque alone, but nangyari na ito kay Alice Guo at siguro nangyayari ito regularly, hindi lang natin nalalaman. So dapat tignan talaga yung pagkukulang ng Bureau of Immigration. Umaasa naman si Senador Risa Ontiveros sa pagtukoy ng BI katuwang ang iba pang law enforcers sa mga posibleng tumulong kay Harry Roque na makalabas sa bansa nang hindi natutuklasan ng mga otoridad. Posible rin anyang tinulungan ito ng mga taong sangkot rin sa pagpapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bagaman wala namang dapat impluwensya ang mga taga-POGO sa mga institusyon sa pamahalaan, partikular na sa BI dahil opisyal ng ban ang POGO sa bansa. Bunsod nito, sinabi ni Senador Ontiveros na maraming pagpapaliwanag ang dapat gawin ng BI. Ito ay lalo pat wala pa ring sagot ang ahensya kung paanong nakatakas sa bansa si Alice Guo alias Guo Waping. Hinaing rin ni Senador Risa Ontiveros ang pahirapang proseso sa immigration kapag lumalabas ng bansa ang mga ordinaryong Pilipino. Ngunit kapag mga pugante, tila ang daling makalusot. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakaranas ng panibagong insidente ng pangharas ng mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc kaninang umaga. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon may isang barko ng Chinese Navy ang nakisali sa pagbuntot sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Hindi naman kumbinsido ang National Maritime Council na magpadala ng barko sa lugar ang Philippine Navy. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Magandang hapon, Benedict. Ano ba ang magiging implikasyon kung sakaling tatapatan ng Philippine Navy o yung barko ng Philippine Navy ang mga barko naman ng Chinese Navy? Magandang gabi, Jun. Ayon kay National Maritime Council, Undersecretary Alexander Lopez ay hindi nga nila masasabi kung ano nga ang mangyayari kung sakaling magtapatan yung parehong gray ship ng China at ng Pilipinas. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang muling makaranas ng pambobomba ng tubig, pagbangga at dangerous maneuver at pagbuntot ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tinatarget ng Chinese Coast Guard na bombahan ng tubig ang structure at communication equipment ng BRP Dato Pagbuaya na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Baho de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. Pero sa kauna-unahang pagkakataon na mataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Navy warship
na bumuntot sa BRP Teresa Magbanwa na may tinatayang layo na 300 yarda lamang. I would like to think that it is a coordinated response between the Chinese Coast Guard and the PLA Navy. Because during the time that the Philippine Coast Guard 9701, Teresa Magbanwa, is being shadowed by PLA Navy 500 at a distance of 300 yards on her starboard bow. On the port side of the 9701, we're also being shadowed by the Chinese Coast Guard 5303. Ayon sa National Maritime Council, bagamat may Chinese Navy warship na nagshadow o bumuntot sa barko ng Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na tatapatan na rin ito ng Philippine Navy. Mas tataas lang anila ang tensyon kung paposisyon din sa lugar ang mga barko ng Philippine Navy. Kaya nga kung that's why the strategy is it's always a white ship play, because the Coast Guard, that is a personality of the Coast Guard, peaceful police, but the Navy is on the defense side. So pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. So that explains why if ever there is any gray area, I mean gray ship, Philippine Chinese gray ship in the area, our gray ships will only be at a distance monitoring them. Kasi pag ilalapit natin yan, you do not know what will happen. Samantala, sa kabila naman ng naranasang harassment ng mga China kanina, matagumpay na naisagawa ng PCG at BIPAR ang kanilang misyon na kung saan nasa 47 bangka ng mga mangingisdang Pilipino ang nabigyan nila ng fuel. June, kaya namamahagi ang PCG at BIPAR ng fuel sa ating mga kababayang nangingisda doon ay nais nga nila na masustain o magtagal yung pangingisda ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea. At yan muna ang ating update mula rito sa Caloocan City. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Benedict Samson. In-demand pa rin sa iba't ibang bansa ang skilled Filipino workers dahil sa kalidad ng kanilang trabaho na hinahanap ng foreign employers ayon sa Department of Migrant Workers. Sa kabila nito, hinihikayat ng kagawaran ng mga Pilipino na huwag gawing necessity kundi choice lamang ang paglabas ng bansa para makapagtrabaho. Ito ang balita ni Ivana Alvarez. As always, there is an ongoing demand for quality workers all across the world, and when that happens, when that continues to happen, Filipinos will continue to be in demand. In demand pa rin sa mga dayuhang employer ang mga Pilipinong skilled workers. Ayon sa Department of Migrant Workers, marami na silang nakakausap at binubuong partnerships para sa employment at deployment ng overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa. Kabilang na dito ang Japan, Middle East at Central at Eastern Europe countries. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maraming employer ang mas pinipili ang mga Pilipinong manggagawa dahil sa kalidad ng trabaho. Employers there are only too happy and willing to engage Filipino workers and continue to engage the Filipino workers whom they have employed. Ayon sa DMW, nasa early stages pa ang pag-uusap sa mga foreign employer, pero libo-libong trabaho ang maaaring maging available sa mga Pilipino. Kabilang dito ang 820,000 job opportunities sa Japan sa loob ng 5 taon. Higit 3,500 hotel workers naman ang bakante sa Croatia, habang 10,300 non-health workers ang hinahanap sa Czech Republic. May binubuo ring job opportunities para sa factory, food processing at manufacturing workers. Sa kabila nito, pinayuhan ng DMW ang mga Pilipino na huwag gawing numero 1 opsyon ang pag-alis ng bansa para maghanap buhay. Sa ginagawa ngayon ng economic management team ng ating Pangulo, pinapatingkad yung overseas employment as a choice rather than as a necessity. Ayon sa kalihim, gumagawa rin naman ang paraan ng pamahalaan para mapataas ang employment rate sa bansa sa pamamagitan ng paghikayat ng foreign investors. Sinasabi natin, when overseas Filipino workers are engaged, dapat yung host countries din tulungan tayo sa pag-further develop ng local Filipino market, hindi lang para sa abroad, kundi para dito rin.
Payo ng DMW sa mga nagnanais magtrabaho sa abroad, huwag magtitiwala sa mga nakikitang job posting online. Tiyaking legal ang recruitment agency, may kausap na accredited employer at makipag-ugnayan sa mga otoridad para huwag mabiktima ng illegal recruiter. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Tumitindi ang panawagan para sa pagbibitiw o impeachment ni South Korean President Yoon Suk Yeol matapos ang kontrobersyal na deklarasyon ng martial law. Ayon sa Liberal Opposition Democratic Party, malinaw na paglabag sa konstitusyon ang ginawang ito ng Pangulo. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. 저것까지 대통령이 예상을 했을 수도 있다는 또 생각이 또 언뜻 듭니다. 이 엄청난 일에. Hindi ligtas sa pananagutan si South Korean President Yoon Suk Yeol kahit binawi agad niya ang martial law declaration. Ayon sa koalisyon ng mga mambabatas mula sa oposisyon, plano nilang magmungkahi ng panukalang batas para ma-impeach ang presidente. Dapat anilang mapagbotohan ito sa loob ng 72 oras. Anila ang deklarasyon ng martial law ni President Yoon ay isang malinaw na paglabag sa konstitusyon. May tuturing din umano itong isang matinding paghihimagsik at nagbibigay ng matibay na batayan para sa kanyang impeachment. 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 Kung matutuloy ang impeachment, dadaan ito sa Constitutional Court na nagtanggal kay dating Pangulong Park Geun-hye noong 2016. Bagamat binawi ni Yoon ang martial law, patuloy na apektado ang kanyang hinaharap sa politika na nagdudulot ng malaking epekto sa demokratikong sistema ng bansa. Ang deklarasyong ito ni Yoon ay ikinagulat at ikinagalit ng mamamayan. Nagresulta ito ng mga kilos protesta sa harap ng National Assembly. Ngunit ilang oras matapos ang pagdedeklara ng martial law, agad nag-convene ang South Korean Parliament upang pagbotohan na i-lift ito. Kat Tumaraos, UNTV News and Rescue, South Korea. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang nakikitang dahilan ang Department of Foreign Affairs para kanselahin ang biyahe patungo ng South Korea sa ginawa ng gulo ngayon doon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, matagal nang may tensyon sa pagitan ng North at South Korea, ngunit hindi nila ito nakikita bilang panganib sa mga turista. Gayunman, binigyang diin ng DFA na binabantayan nilang mabuti ang sitwasyon. Hindi rin nila inaalis ang posibilidad na maaaring sumiklab ang gulo sa pagitan ng dalawang Korea. Palaging may tensyon laban sa South Korea at North Korea or minsan political tension ng mga pagkakaibal na politika sa Seoul. Normal na para sa mga Pilipino yun. Wala pala kaming ginawang alert level o pagpabawal sa mga pagka-travel sa South Korea. Hindi namin kayo sinasabihan na huwag na kayong pumunta. Pero kailangan yung maintindihan na sa South Korea, ganyan itong politics yan. Palaging may maaring mangyari at any moment. Pinagmulta ng 125 million Vietnamese dong o halos 300,000 piso at ipinasara ng 5 buwan ang Coba Sandwich Shop sa Vung Tau matapos magdulot ng pagkalason sa 342 tao. Iniutos din ng mga otoridad na sagutin ng may-ari ang gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Natuklasan sa investigasyon na nagkasala ang negosyo sa 4 na paglabag, kabilang ang pagbebenta ng kontaminadong pagkain, kawalan ng food safety certificate,
hindi paggamit ng guwantes ng mga taga-proseso at paglabag sa tamang proseso ng produksyon. Kinumpirma ng mga otoridad na ang Salmonella at E. coli bacteria sa mga pagkain tulad ng nilagang karne ng baboy, hate, sausage at hilaw na gulay ang sanhi ng insidente. Ang pagkalason ay nakaapekto sa mga bata, matatanda at buntis at isang biktima ang nasawi. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Magkakaroon na simula bukas ng 40 pesos per kilo na commercial rice bilang bahagi ng Rice for All program ng pamahalaan. Sa ngayon ay mabibili pa lamang ito sa mga piling pamilihan sa Metro Manila. Patuloy namang sinisikap ng Department of Agriculture na panatilihin sa presyong 42 pesos hanggang 45 pesos ang presyo ng bigas sa merkado. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Oo, masaya ako kasi nagmura na eh. Siyempre naman, mas makaka-discount sila, no? Masaya ang ilang consumer nang malamang magkakaroon na ng halagang 40 pesos na kilo ng bigas sa May Kamuning Market. Kadalasan, halagang 42 pesos ang nabibili, kaya malaking bagay din ang 2 pisong matitipid dahil sa murang bigas na alok sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Mas lalong maganda kung mayroong 40 kasi sayang din yung 2 pesos. Makatipid naman tayo kahit pa paano malaki ding bagay yun, di ba? Ito ang kadiwa ng Pangulo Kiosk. Dito mabibili ang bigas na nagkakahalaga ng 40 pesos per kilo. Makikita ito sa 5 pamilihan at 2 istasyon ng tren dito sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, pinag-aaralan pa nila paano nila mapapalawig ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, inilunsad nila ang 40 pesos per kilo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program. Simula bukas ay magiging available ito sa Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market, pati na rin sa MRT North Avenue Station at LRT Monumento Station. Bukas ang Kadiwa Kiosk mula Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa DA, magkahalong imported at local ang bigas na ibebenta rito. Oo, bibili ako. Basta malambot, baka matigas. Parang bato na, hindi na. Well-milled naman po ito. Amin na po itong sinaing at masarap naman po siya. Hindi naman po siya, hindi nakakahiyang kainin. Or hindi po masarap. Masarap naman po siya. Umaasa ang DA na sa pamamagitan ng inisyatibong ito ay mahihila pababa ang presyo ng ibang bigas sa merkado. That's the intent, na makita talaga yung presyo na pwedeng ibaba yung presyo. Kasi lalo na yung nasa range pa ng 50 to 55, that's for now too much na presyo ng well-milled. Pagtitiyak ng kagawaran, patuloy na sinisikap ng pamahalaan na mapababa ang presyo ng bigas upang manatili itong abot kaya ng mga consumer. Ito na yung presyo eh. Naglalaro siya ng 42. Yung huling pag-usap ng DA sa mga retailers, they agreed na ito dapat yung presyo between 42 and 45. Eventually, we're expecting na mas bababa pa. Isinasaalang-alang din ng kagawaran ng mga retailers upang hindi naman sila malugi. They can lower the price so they can sell it for 40 at meron po silang kikitain doon. Pinag-aaralan na ng DA na palawakin pa sa mas maraming pamilihan sa bansa ang alok na murang bigas na isa sa mga isinusulong ng administrasyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patok pa rin hanggang ngayon ang online shopping. Bukod sa mas madali, marami ring maaaring pagpili ang produkto sa isang click lamang sa app nito. Ngunit base sa pagsisiyasat ng Department of Trade and Industry o DTI, mas pinipili pa rin ng mga Pilipino ang bumili sa mga physical store. Ito ang balita ni JP Nunez. Lumalabas dun sa survey na mas mataas yung satisfaction level ng mga na-interview if you buy offline. Ngayong papalapit ang holiday season, inaasahan ng dadami ang mga mamili. At dahil meron na nga na mga online platform na pwedeng makapamili ang mga consumer, ito ang kanilang tinatangkilik.
Pero ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, sa isang pag-aaral ay mas gusto pa rin ng mga Pilipino na bumili sa mga physical store. Paliwanag ni DTI Undersecretary Mary Jean Pacheco, mas gusto ng mga Pilipino na nahahawakan ang mga item na kanilang binibili. Bukod dito, mas malapit na rin ang mga bilihan sa mga Pinoy lalo na sa mga urban areas. While maraming nag-o-online, hindi pa rin talaga mawawala si offline. Nagpupunta pa rin ang mga Pilipino sa malls. Di ba yung malls natin? Sa sobrang malapit mo sa kanila. Di ba lumalapit na yung mga malls kung saan yung urban, di ba? So talagang convenient na rin na pumunta ka sa mall. Sa survey anya na ginawa ng Tangere noon lamang huling linggo ng Nobyembre, lumalabas na nasa halos 60% ng Pinoy ang mas gustong bumili sa mga physical store. Nasa 41% naman ang mas pinipili online. Isa sa mga dahilan ay online scam. Paliwanag ng opisyal, maraming klase ng mga scam sa mga online platform. Isa na rito ay yung ibang item ang dinadala sa mga consumer mula sa mga online seller. Sa lahat po ng mga bumibili online, maganda po bumili ng online because it's reasonable, medyo mas mura po siya, convenient, pero titingnan po ninyo yung technical specifications kagaya nung nangyari sa akin na yung picture niya malaki pero yung pala kasi laki ni Bangkit. Miniature pala. Sa ngayon, ni-require na ng DTI sa lahat ng mga online seller na dapat merong certificate of registration upang matiyak na lehitimo silang mga merchants o tagabenta ng iba't ibang produkto. Nagsasagawa na ang DTI ng databasing sa mga online merchants at inaasahang matatapos ito sa susunod na taon. Tinatayang nasa 2 milyong mga online seller ang maipapasok ng DTI sa kanilang merchants database. Samantala, kahit marami ng mabibili online, mas gusto pa ring dumayo sa Divisoria ng ilan nating mga kababayan mula sa kalapit na probinsya upang mamili para sa holiday season. Sa online, minsan pagka umorder ka, minsan yun ang order mo pero hindi naman yun ang darating. Kasi yung online, hindi mo siya nakikita, yung quality niya. So mas maganda yung physical. Na-check mo yung quality ng binibili mo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong promote na mga general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. May apela ang Commander-in-Chief sa AFP sa gitna ng mga ingay sa politika at iba pang hamon na kinakaharap ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohok. As our senior officers of the Armed Forces of the Philippines, I enjoin you to lead with honor, serve with integrity, and inspire others with your example. Stand with your troops, stand for the Constitution, and above all, stand for the Filipino people. Manindigan para sa konstitusyon at manatiling tapat sa bayan. Ito ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong promote na generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Bilang senior officers, ayon sa Commander-in-Chief, dapat silang magsilbi ng may integridad at magbigay ng inspirasyon sa iba. Ayon kay Pangulong Marcos, sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ng bansa, lalo na sa pangseguridad, kailangang manatiling matatag at hindi sumusuko ang AFP. However, we continue to face complex and dynamic challenges, threats to our sovereignty, lawless elements that undermine peace, and the increasing frequency of natural disasters. These require us to remain steadfast, resourceful, unyielding in our resolve. Binigyan din rin ng Pangulo na dapat manatiling sumusunod ang Pilipinas sa international laws sa pagtatanggol nito sa mga karagatang sakop ng bansa. In defending our waters, we must uphold international maritime laws, deepening our commitment to regional peace and cooperation. By fostering coordination amongst nations, we can safeguard stability while advancing our collective interests.
Sa pagharap naman ni Pangulong Marcos sa 33rd Anti-Terrorism Council o ATC regular meeting sa Malacanang, tiniyak ni PBBM na mananatiling prioridad ng pamahalaan ang seguridad ng mamamayan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na dapat na umaksyon ng pamahalaan sa terorismo na pinagagana ng mga makabagong teknolohiya. Ayon kay PBBM, aktibong katuwang ng international community ang Pilipinas sa paglaban sa pandaigdigang hamon ng terorismo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpakalat na ng 60 tauhan sa EDSA ang Philippine National Police Highway Patrol Group upang tumulong sa pagpapaluwag sa matinding traffic tuwing rush hour. Kasama din sa binabantayan ng mga tauhan ng HPG ang radial at circumferential roads. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang inyo pong Highway Patrol Group bilang Guardians of the Highways po ay katulong ng ating mga Metro Manila Development Authority, traffic constables at saka ng mga LGU traffic enforcers po. Magkatuwang po tayo upang mapasaayos at mapanatili po yung maayos na daloy ng trapiko sa buong kamay nila. Hindi biro ang matinding traffic sa EDSA at iba pang kalsada sa Metro Manila habang papalapit ang holiday season. Ayon sa mga motorista, ramdam na ang masikip na kalsada lalo na tuwing rush hour. Ang dating 20 minutong biyahe mula Cubao hanggang Balintawak, inaabot na ngayon ang halos 1 oras. Mas matraffic talaga ngayon, lalo yung nung dumating na yung mga Burr months, lalo na ngayong November, lalo yung, ngayon na papalapit na yung Pasko kasi lalo na dito sa EDSA, ako everyday ako na dumadaan ng EDSA, papunta or pabalik ng office. Talagang sobrang traffic. Usually nararanasan ko yung bottleneck dun sa kapag may mga malls, tapos may mga intersection, may mga merging roads, kagaya dun sa mga flyover, sa mga underpasses. Dun talaga nagkakaroon ng bottleneck. Mula Campo Crame sa Quezon City, patungo naman sa Mandaluyong, na dating 30 minutong biyahe, nasa mahigit 1 oras na ngayon. Mas grabe ngayon kasi papalapit yung holiday Kaya grabe traffic. Kagabi lang dyan sa may Ortigas, wala nang galawan Malala ang traffic ngayon. Kaya naman, para hindi malate sa trabaho, nag-a-adjust na lamang daw sila sa oras ng alis sa bahay. Agahan ko na lang po minsan. Dati alas 4 kong biyahe. Minsan agahan ko alas 3 na para makaaga po kong dating na sa trabaho. Para makatulong sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang PNP Highway Patrol Group nag-deploy na ng 60 tauhan sa EDSA, partikular sa EDSA Taft, Ayala, Boni, Balintawak at Monumento. Ayon kay Highway Patrol Group Special Operations Division Chief, Police Colonel Joel Kasupanan, mayroon silang 2 shift na naka-duty sa EDSA. Ang unang shift ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tinututukan din ng HPG ang mga major intersections na malapit sa mga point of convergence, gaya ng mga bus terminal at malls. May coordination tayo sa MMDA. So si MMDA po, they have the technology. Sila po yung nagmo-monitor ng ating highway base. So sa kanila po tayo kumukuha ng queue kung saan pong intersections yung bibigyan natin ng priority pagdating po doon during rush hour po. Sakali aniyang nagbuhol-buhol ang traffic sa isang intersection, tatawagan sila ng MMDA para paluwagin ito. Nag-i-intervene po tayo doon sa ating traffic light. So ginagawa po natin na manual po yung directing ng traffic natin. So yun po, isa po yun sa strategy na pinapairal natin pag nakita po natin na nagkakaroon na po ng gridlock o yung traffic congestion sa isang lugar. Bukod sa EDSA at intersections, kasama rin sa binabantayan ng HPG ang mabuhay lanes. Gayun din ang arteries, circumferential at radial roads. Nauna nang sinabi ng MMDA na nasa mahigit sa 400,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw nitong mga nakaraang buwan. Subalit ang nararanasang traffic ngayon,
hindi pa daw maikukonsidera na Carmageddon. Paalala naman ng HPG sa mga motorista, panatilihin ang disiplina sa kalsada. Nananawagan kami sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa motorista po, pairalin po natin yung disiplina sa kalsada. Kahit gaano man po kasikip yung daloy ng trapiko, yung patience po ay huwag nating kakalimutan. At kung kakayanin naman po na huwag gumamit ng personal na sasakyan, mag-avail po tayo ng ating mga mass transportation o yung ating public transportation po para po makabawas po sa bilang ng mga sasakyan na nagtratraverse po o bumabiyahe, lalong-lalo na po sa EDSA. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang impeachment ay isang prosesong itinakda ng konstitusyon upang maalis sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan na nakagawa ng mabigat na paglabag sa batas at kasalanan sa bayan. Ngunit sino-sino nga ba sa mga opisyal ng pamahalaan ang pwedeng isalang dito? Anong mga kasalanan ang pasok sa ganitong proseso? Ito ang balita ni Jed Neresina. Gusto ng Constitution na independent ang mga offices na ito, na yung removal nila is to the highest or most serious way of removal, hindi lang decided by like the president or by a court, but actually by a political and legal process called impeachment. Nakasaad sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution na ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno sa Pilipinas, partikular ang presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman ay maaring tanggalin sa kanilang mga posisyon sa pamamagitan ng proseso ng impeachment. Ang impeachment ay natatanging proseso upang tanggalin ang isang mataas na opisyal dahil sa mabibigat na paglabag gaya ng culpable violation of the Constitution, treason o pagtataksil sa bayan, bribery o panunuhol, at graft and corruption o katiwalian. Pasok din sa maaaring dahilan ng pagkakatanggal ang iba pang mabibigat na krimen at betrayal of public trust. Impeachment, Jed, is a political process. If you don't have the numbers in the committee, in the House, it will not progress. If you don't have the numbers in the Senate, you will not be convicted. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may ilang presidente, ombudsman at chief justice na ang na-impeach. Isa na rito si former President Joseph Estrada, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na na-impeach ng House of Representatives noong 2000 dahil sa mga kasong bribery and corruption. Yung Weteng, allege sa kanya bribery ng Weteng against him. So na-impeach siya, nag-trial siya, but the trial was disrupted when there was a famous incident of the envelope involving kung sino yung owner ng isang bank account na sila nakabila kay Erap daw. But ayaw buksan ng Senate by majority vote, nag-walk out yung some senators, nagkaroon ng EDSA DOS. So he was not convicted, but he was removed from office through resignation or through uprising by the people and the military in what's called the EDSA DOS revolution. Ilang impeachment complaints din ang isinampa laban kay former President Gloria Macapagal Arroyo sa ilalim ng 13th Congress. Inakusahan ng dating Pangulo ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption sa mga sinasabing irregularidad sa kanyang administrasyon, kabilang na ang issue ng ZTE National Broadband Network. Bukod pa riyan ang umano'y di makatarungang kasunduan ng gobyerno sa ZTE tungkol sa Diwalwal mining site, ang Hello Garci scandal, ang fertilizer fund scam at iba pa. Yeah, maraming attempts pero never siya nag-progress sa kanya na di-dismiss sa level ng Kaya hindi ko nga kinoconsider kasi parang hindi man lang tinanggap. Siguro sabihin natin may ilang beses pero hindi man lang nag-hearing sa na-dismiss kaagad na hindi siya appropriate in form and substance. But kay Roy is even unique, walang investigation.
Taong 2009 naman nang si Ombudsman Mercedes Gutierrez ay na-impeach ng House of Representatives dahil sa mga paratang ng underperformance at kabiguan na umaksyon sa ilang mga kaso noong administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit ito ay nabasura noong taong ding yon sa 14th Congress na pinangunahan ng partido ni Arroyo na Lakas Kampi CMD. March 22, 2011, panibagong impeachment laban kay Gutierrez ang pinagbotohan ng Kamara at ipinadala ang Articles of Impeachment sa Senado na sana'y magsisilbing korte ng impeachment. Gayunpaman, nagbitiw si Gutierrez noong April 29, 2011 kaya't nakansila ang paglilitis ng impeachment sa Senado. Taong 2011, inaprubahan naman ng House of Representatives ang impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona dahil sa mga alegasyong graft and corruption, culpable violation of the Constitution, at betrayal of public trust. Si Chief Justice Corona was charged with not including in his SALN his earnings and his dollar accounts, all of his earnings and all of his bank accounts, no? And that was proven. So he was impeached for the treason, and then it was proven during the trial na ganun nga. In fact, he admitted it. So he was convicted and removed from office. Ilan lang ang mga ito sa mga opisyal ng gobyerno na humarap sa kaso ng impeachment. Ayon kay Dean Tony Lavinia, isang constitutional law lecturer sa University of the Philippines at University of Santo Tomas Law, ang impeachment ay mahabang proseso na nangangailangan ng matibay na ebidensya upang ang akusado ay makonvict at mapaalis sa pwesto. Yun na nga, substantial evidence lang ang kailangan. Ang substantial evidence lower than proof beyond reasonable doubt for criminal cases, lower than preponderance of evidence for civil cases. But the Senate can adopt a higher threshold kung gusto nila. Kasi it's up to the Senate what kind of evidence, quantum of evidence they require. Sa mga nangyayari ngayon, gaya na lang ng isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala si Dean Lavinia na ito ay magiging isa sa center of attention sa mga susunod na araw. Itinuturing na sui generis a class of its own ang proseso ng impeachment. Kapangyarihan itong bigay ng konstitusyon sa mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan upang maalis sa pwesto ang isang mataas na opisyal na nagkasala sa bayan. Pero hindi ito intended gamitin ng mga nasa kapangyarihan upang ibagsak ang kanilang mga kalaban. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng pagtaas ng demand ng mga holiday product ngayong buwan, hinikaya na Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ang sinumang mananamantala sa presyo ng holiday goods. Ayon sa ahensya, dapat nakabatay sa inilabas silang price guide ang presyo ng bibilhin ng mga consumers. Ito ang balita nila Len Moreno. Pwede kasing merong iba dyan na mananamantala at magtataas ng presyo ng sobra-sobra. So pwede po silang magreklamo dyan at magbibigay po kami. Hindi mawawala ang mga nananamantala sa presyo ng mga bilihin. Bunsod nito, nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa publiko sa pagbili ng mga holiday products ngayong buwan ng handaan. Ayon sa DTI, sa kabila ng mga babala at parusang maaaring kaharapin, posibleng may mga negosyante o nagtitinda pa rin na magtatangkang magtaas ng presyo lalo na at mataas ang demand sa mga holiday food items. Kaya payo ng ahensya, kapag sobra-sobra na ang taas sa presyo ng mga produkto o lagpas na ito sa itinakda ng price guide, maaring ipadala ang sumbong sa consumer care at tti.gov.ph o kaya ay sa report USEC at tti.gov.ph.
Sa inilabas na price guide ng DTI noong November 17, ang presyo ng ham ay dapat mula 170 hanggang 928 pesos depende sa brand at bigat. Ang fruit cocktail ay mula 61.76 pesos hanggang 299.62 pesos. Ang cheese ay mula 56.50 pesos hanggang 310 pesos. Ang queso de bola naman ay mula 211.60 pesos hanggang 435 pesos. Mayonnaise na mula 20.40 pesos hanggang 159.90 pesos. Ang pasta o spaghetti naman ay mula 32 pesos hanggang 110.25 pesos. Elbow macaroni mula 23 pesos hanggang 126.25 pesos. Salad macaroni na mula 36.50 pesos hanggang 126.25 pesos. Tomato sauce na mula 16.50 pesos hanggang 92.25 pesos. At spaghetti sauce na mula 39.95 pesos hanggang 103 pesos. Sakaling mapatunayang nanamantala ang mga retailers o hindi sumunod sa itinakdang price guide, maaari silang patawan ng administrative fine na hanggang 300,000 pesos. Samantala, wala nang aalalahanin pa ang mga consumers sa presyo ng holiday food items hanggang katapusan ng taong 2024. Wala na po tayong inaasahan pang tataas, no? Kasi po ang ating mga Noche Buena manufacturers naman po ay nag-commit na hanggang katapusan po ng taon, i-maintain po nila yung presyo na nasa price guide. So, hindi na po yan tataas pa. Kaya nakakaasa po ang ating mga consumers na kahit na medyo late na silang mamimili, ay hindi po tataas ang presyo ng ating mga Noche Buena product. Ayon sa DTI, umiiral pa rin ang price freeze hanggang December 27 sa mga lugar na dinaanan ng mga bagyo. Kabilang sa price freeze ang presyo ng mga pangunahing produktong asin, sardinas, instant noodles, tinapay at kape. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Caloocan City, Baguio City at Cagayan de Oro City. Rumesponde rin ang UNTV News and Rescue sa nangyaring sunog sa isang residential area sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Marvin Calas. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang sugatang motorcycle rider na ito matapos sumemplang sa 572 EDSA Barangay 95, Caloocan City, alas 3:20 ng hapon kahapon, December 3. May mga galo sa kanang tuhod hanggang paa at deformity sa kamay ang rider na si Roderick Tisbe, 38 anyos. Nahirapan din itong huminga at may pananakit ng dibdib. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, nag-slide ito matapos sikat ang isa pang motorsiklo. Swerte namang hindi ito tumama sa isang elf truck na papasok sa garahe. Matapos lapatan ng pangunang lunas, dinala ito sa Caloocan City Medical Center. Umabot sa second alarm ang nangyaring sunog sa isang residential area sa Lions Head, Barangay Barangka, Ilayam, Mandaluyong City, pasado alas 2 ng madaling araw kanina, December 4. Kaagad kumalat ang apoy at tinupok ang nasa 50 mga bahay na gawa sa light materials. Rumesponde ang UNTV News and Rescue Team sa pinangyarihan ng sunog at nadatnan ang mga residente na nasa kalsada. Ano po daw yung naging cause po ng sunog? Yung walang kandila, walang kuryente. Kandila po. Sila nasa gitna sila, so scattered na yung apoy kabila. Dalawa ang naitalang sugatan sa insidente na nagtamo ng paso sa braso at hirap sa paghinga na agad namang itinakbo sa pinakamalapit na ospital. May ilang residente rin ang nagpanik sa pangyayari at inassist ng UNTV News and Rescue hanggang sa ito'y kumalma. Naideklarang fire under control pasado alas 4 na ng madaling araw at naideklarang fire out kaninang alas 6:30 na ng umaga. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue ang motorcycle rider na ito na iniinda ang pananakit ng daliri sa paa.
pamamaga ng kaliwang balikat at kaliwang siko, gasgas sa kaliwang tuhod at hiwa sa kanang kamay. Kinilala ito na si Humphrey Fonteros, 28 anyos. Ayon sa kanya, pauwi na ito galing sa trabaho at habang binabaybay ang kahabaan ng Masterson Avenue Road, Upper Balulang, Cagayan de Oro City, bumangga ito sa isang sedan na patawid sa kabilang kalsada. Walang tinamong sugat ang driver ng sedan. Matapos malapatan ng first aid ang motorcycle rider, dinala na ito sa Maria Reina Javier Hospital. Nalat na naman ng naka-off-duty na UNTV News and Rescue responder ang isang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada sa Magsaysay Avenue, Baguio City. Agad na binigyan ng pangunang lunas at kinuna ng vital signs ang biktima na kinilalang si Christian Francisco, 28 anyos, residente ng Pugula, Union. Ayon sa PNP, habang binabaybay nito sakay ng kanyang motorsiklo ang kahabaan ng Magsaysay Avenue nang ma-sideswipe ito ng isang taxi na dahilan kaya natumba at maaksidente. Convoy sila ng motor na yun, no? Itong motor na to? Ay, magkahiwalay ka sila ng ano? Oo, nasa-swipe siya ng taxi. Nasa-swipe. Kaya lang yung mga motorista rin, sinabi nilang ongoing kasi yung checkpoint namin dyan. Sinabing may na-accidente dito sa Upper Supreme. Parang self-accident yung sinabi. Pero side-swipe pala ng taxi. Karena buta kami sa ko dati nakaigtas ko na Nagapo kami, nagapo sunat trabaho jika tuwag. Tapos dami dito, hindi na magana lang. Payo ng mga otoridad, iwasang magmaneho kung nakainom upang maiwasan ang aksidente. Matapos mabigyan ng pangunang lunas ay na-turn over si Christian ng UNTV News and Rescue sa mga pulis. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, bakit kaya hindi po natin nahuhulaan ang pagdating ng isang lindol? At bakit nga ba tila parang laging biglaan na lang dumadating ang isang lindol? Alamin po natin. Ang lindol ay nagmumula sa biglaang paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim ng lupa. Ang mga plates na ito ay parang mga piraso ng malaking puzzle sa ating mundo na patuloy na gumagalaw. Kapag ang stress o tensyon sa pagitan ng mga ito ay umabot na sa sukdulan, doon nagaganap ang lindol. Ang problema, hindi natin matutukoy kung kailan mararating ng tectonic plates ang kanilang breaking point. Wala itong warning signs tulad ng bagyo na may forecast o pattern. Bagamat hindi natin alam ang eksaktong oras at lugar ng lindol, ang mga siyentipiko ay gumagamit ng mga instrumento tulad ng seismograph para sukatin ang mga paggalaw ng lupa. Ito ang tumutulong sa kanila na magbigay ng impormasyon kung nasaan ang fault lines at kung gaano kadalas gumalaw ang mga ito. Kaya mahalaga po ang paghahanda dahil hindi po natin alam kung kailan darating ang isang lindol. Mas mabuti ng maghanda kaysa magsisi bandang huli. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Monica, baka makalimutan ko lang, babatiin ko lang yung ating yung kapatid ng ating kaibigan si Nino Christian Gonzales, kanyang birthday. Kasi kanina biglang may tumawag sa akin. Yung tawag ito, may video. Sabi, happy birthday. Akala ko ako may birthday. Yung pala siya. Nagparinig. May happy birthday. Si Nino Christian Gonzales na sa Pasig. Sa Pasig. And happy birthday. At ito na yung ating mga naging kausi ngayong araw ng Miyerkules. Kayo ay mag-shoutout na. Ibang pabasa rito. Ang hirap nito pa. Si Oyele. Ayan, Oyele Joven. Johan Lumunsod at si Rosaline Belardo.
Maraming salamat din kay Sonia Darnaila, Wilma Manzanillo at Rodel Balutik. At para po sa ating mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan, sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 4:12 na nagsasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.